sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinaguga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanyang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan, ay pinakaiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinaguga sa Hudiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-22 na linggo sa karaniwang panahon sa unang taon. At ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagpalaganap ng Ebanghelyo. Sa atin pong simbahan ay mayroon po tayong kasaysayan ng pagpalaganap o pagtuturo ng Ebanghelyo ng ating Pong Hesus Nazareno. Kaya mayroon po tayong tinatawag na evangelization program. At sa ngayon, bahagi na po ng ating simbahan ang isang dikasteriya na ang ibig sabihin departamento sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ano po itong mabuting balita? Ito yung isang mensahe na nagbigay sa atin ng pag-asa at ibang paningin para sa buhay. Sapagkat atin pong mapakinggan at atin pong makikita ang mga masamang balita sa ating kapaligiran. Halos wala pong kabutihan ang dumating. Panahon ng tagtuyo, nagpatuloy naman ang ulan at bagyo at bumaha. Kaya karamihan ay nahihirapan. Ang ating mga iba't ibang mga batayang pangailangan, bigas man o dili kaya mga gulay at karni at isda ay nagmahalan dahil bumulusok ang ating ekonomiya. At bumulusok dahil sa
kawalan ng ating tunay na piskaliyang pagkontrol nito dahil sa utang ng utang tayo at wala tayong mahusay na pangangalaga at management ng ating mga resources. Kaano man ito kayaman dahil ito ay napabayaan dahil sa mga pamulitika ng mga tao. At dahil dito, masamang balita ang lagi nating napakinggan, hindi lang dito sa Pilipinas na ang lahat ng tao halos kailangan pang pupunta sa ibang bansa upang mabuhay. Ito rin ay mga pangyayari sa ating buong mundo na maraming kaguluhan. Hanggang ngayon, ang gera ng Ukraine at Russia ay nagpapatuloy, hindi lang ang sa Sudan at sa Myanmar na kaguluhan. At iba't ibang mga parte ng mundo ay nagkagulo rin sa iba't ibang pamaraan at sa paghihirap na kakaiba ang inasahan pagkatapos ng pandemya ng COVID-19. Halos lahat sa atin ay kuminsan hindi natin alam ano ang gagawin sa buhay matapos na tayo ay napalaya sa pandemya na nariyan pa naman ang virus pero hindi na pandemya. Ngunit ang pinakamalaking pandemya ay ang masamang balita sa hanap buhay o kabuhayan o ekonomiya. At dahil dito, lahat ng dako sa mundo, maaring partiman ng mga mayaman o dili kaya ang tinatawag na mga bansang mga mahirap gaya ng Pilipinas ay nagkaroon ng pagbulusok sa ekonomiya na halos hindi makontrol ng ating mga sistema sa mundo. Ganito rin ang mga pangyayari noong kapanahan ng ating Panginoong Hesus. At ganito rin ang mga pangyayari sa kapanahan ng mga apostol, na kung saan ang kapaligiran noon dahil sa paghihirap na ginagawa ng Roman Empire ay nagpapahirap ng lahat ng tao at nangangailangan sila ng mabuting balita. Ang mabuting balita ay hatid ng ating Panginoon Hesus, at ito'y ipinalaganap din ng mga apostol. Si San Pablo, isa sa pinakamasugid na tagapagdala ng mabuting balita sa mga hintel. Kaya ngayon siya'y sumulat sa ating unang pagbasa sa Taga-Kulusas na ang salita ng katotohanan ay lumaganap sa sanlibutan dahil sa kanilang pagkinig, dahil sa kanilang pagsabuhay sa tinuturo ni San Pablo at mga apostol tungkol sa Ebanghelyo o mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay ang paghahari ng katotohanan, paghahari ng katarungan, paghahari ng kapayapaan, paghahari ng buhay ay hindi nababatay sa material na mga bagay o kayamanan, bagkus ito ay pinag-ugnay-ugnay sa kapangyarihan ng pag-ibig na una sa lahat ay pag-ibig sa Diyos at pangalawa, ang pagmamahal sa kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili. At dahil dito, kailangang ipalaganap sa ayon pa sa ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4, verso 38 hanggang 44, na sinasabi niya sa versikulo 43 hanggang 44, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa ngayong panahon na tinatawag nating postmodern times o panahon ng postmoderno, na kung saan ang gumagalaw sa ating buhay ay may mga bagong gadgets na mga wireless o dili kaya ang mga artificial intelligence o AI, tayo ay lalong napalayo sa Diyos at tayo ay hindi na namumuhay ayon sa mabuting balita o sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Dito natin makikita na halos lahat ng galaw natin ay naugnay na sa teknolohiyang bago na kung saan ilan-ilan lang dito ang ating nagagamit para sa ebanghelisasyon o pagpalaganap ng mabuting balita. Buti na lang na mayroong bahagi ang Facebook
ang YouTube, ang Twitter at iba pang mga social media platform upang maipalaganap ang mabuting balita sa iba't ibang paraan. Ngunit ito rin ay limitado lang sapagkat karamihan ay ginagamit ng ilang individual upang ipalaganap ang kanilang mga personal na mga hangarin gaya ng paghahangad ng kayamanan, paghahangad ng katanyagan, paghahangad ng personal na promosyon. Kaya kailangan natin sa ating panahon na ibalik natin ang Diyos na nawala. Ayon nga ni San Juan de la Cruz, kung wala ang Diyos at kung wala ang kanyang pag-ibig, atin pong isentro ang ating buhay sa Diyos at atin pong matagpuan ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay kailanman sinasabi lang na salita. Ngunit ang pag-ibig ay malalim na eksperyensya at esensya ng buhay ng tao na kung saan kailangan itong ipalaganap at ang pagpalaganap nito ay isang mabuting balita. Kaya po sa ating unang pagbasa, pinalaganap ang katotohanan. At sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4, verso 38, ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus ang biyenan ni Simon Pedro upang ito'y mapagaling at maglingkod. At sa versikulo 40 hanggang 41, lahat ng mga naghihirap dahil sa iba't ibang mga kahinaan at mga dinaramdam na mga sakit at ang mga inalihan ng demonyo ay pinagaling ng ating Panginoon at pinaalis ang mga demonyo sa buhay ng tao upang maipahayag ni Kristo na siya ang tunay na Mesiyas at ibalik ang tao na napalayo sa Diyos. At siya'y pumunta sa ilang upang manalangin at magnilay-nilay upang kausapin niya ang kanyang ama, ang Diyos na Ama na si Yahweh, upang ipagpatuloy niya ang pagpalaganap ng Ebanghelyo at kung paano ito isabuhay at magpayaman ng panampalataya sa lahat ng makinig, sa lahat ng nananamnam, sa lahat ng nabubuhay ayon sa mabuting balita o Ebanghelyo o pagtuturo ng ating pong Hesus Nazareno. Dito natin makikita na ang panalangin ay bahagi ng pagsabuhay ng Ebanghelyo. Hindi lang pagkinig, hindi lang ang pagnilay-nilay at pag-aaral, hindi lang ang pagsabuhay nito, bagkos naiugnay natin sa malaliman ng ating sarili, sa panalangin at pagbulay-bulay na mayroong Diyos na dapat nating pakinggan sa katahimikan ng ating mga puso kung ano ang kanyang paraan, kung ano ang kanyang plano, kung ano ang kanyang kalooban na siyang dapat isabuhay nating lahat. Sapagkat kung ito ay ating naisabuhay, lahat tayo ay tumatalima sa Kanya, sa Kanyang kalooban, at ay nabuhay sa tunay na shalom o kapayapaan ng Diyos, sa tunay na kagalakan niya. Diyos lang ang makapagbigay sa buhay na matuwid o chesed at sa isang panampalataya na masigla sapagkat ito'y nagpaugnay sa atin ng Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos ng agape o pag-ibig na banal at tunay na dapat isabuhay natin, na dapat ating ipahayag at ipangaral sa iba, na dapat ating dalhin na salita ng katotohanan, salitang nagpapalaya, salitang nagliligtas. Amen? Purihin natin ang Diyos.